Wala talagang ideya si Locke kung paano niya napagpasyahan na siya ang labas na anak ni Goren, pero sa tingin ni Celes ay may katwiran ito. Pagkatapos ng lahat, nagkataon lang na dinala ni Goren si Locke nang wala ang kanyang asawa sa isang business trip, tila labis na masaya siya mula nang bumalik si Locke, at habang wala siya sa 3 araw na biyahe, walang tigil ang pag-aalala ni Goren tungkol sa kanya. Inamin ni Locke na medyo hinala nga ito, pero hindi niya maaring hayaan na patuloy na isipin ni Celes na niloko ni Goren ang kanyang asawa. Kaya sinubukan niyang linawin ang hindi pagkakaintindihan at ipaliwanag na hindi siya anak ni Goren at na mas matanda siya kaysa sa hitsura niya. Gayunpaman, inisip ni Celes na si Locke ay dapat na kanyang nakatatandang kapatid. Bilang huling pagsubok upang linawin ang hindi pagkakaintindihan, nagpasya si Locke na ipakita sa kanya ang kanyang adventurer card upang patunayan na wala siyang parehong apelyido kay Goren. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang serye ng mental gymnastics, napagpasyahan ni Celes na marahil ay hindi pa kinikilala ni Goren si Locke bilang kanyang anak, at ngayon ay naaawa na siya rito. Kaya't nangako siyang papaniwalain ang kanyang ama na kilalanin si Locke. Sigurado siyang magiging labis na galit ang kanyang ina kapag nalaman ito, at ayaw ni Locke na sirain ang kasal ng kanyang matalik na kaibigan dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Kaya't sa huli, nagpasya siyang sabihin kay Celes ang buong katotohanan bago pa siya magkalat na siya ang anak ni Goren. Hiningi niya sa butler ng pamilya na lumabas ng silid sandali, at pagkatapos nitong umalis, inilabas niya ang kanyang guild card at pansamantalang inalis ang masking na sinabi ni Goren dito, na nagpapakita na siya pala ang S-rank Great Sage. Naiwan si Celes na walang masabi nang mapagtanto niyang si Locke ang dakilang pantas na nagligtas sa mundo, at ipinaliwanag ni Locke na kakabalik lang niya mula sa Dimensional Rift ilang araw na ang nakalipas, kaya't sobrang saya ni Goren nang makita siya. Gayunpaman, habang naniniwala na si Celes na si Locke ang dakilang pantas, tila naiisip niya na ang dakilang pantas ay palaging ang kanyang kapatid, at nagsisimula ng maiinis si Locke dito. Kaya sumigaw siya kay Celes na tumahimik na lang at makinig sa kanya. Matapos ang mahabang paliwanag, sa wakas ay naintindihan ni Celes na hindi siya kamag-anak ni Locke at na hindi niloko ni Goren ang kanyang asawa, at humingi siya ng tawad sa pagtalon sa mga conclusion, pero masaya si Locke na sa wakas ay naintindihan na niya. Sa sobrang aktibong imahinasyon, nakikita ni Locke kung bakit nag-aatubili si Goren na payagan siyang maging isang adventurer, pero nangangahulugan din ito na mayroon siyang matibay na kalooban, kaya't tingnan kung ano ang kaya niyang gawin. Tinanong ni Locke si Celes kung gusto niyang sumama sa kanya sa isang pakikipagsapalaran. Nakarehistro na si Celes bilang isang adventurer sa likod ni Goren sa puntong ito, kaya kung hindi siya inimbitahan ni Locke na sumama sa kanya sa isang medyo ligtas na misyon, malamang na nag-isa na siyang kumuha ng misyon sa isang pagkakataon. Agad silang nakarating sa nayon na nag-request sa guild, at ayon sa kanilang nalaman mula sa punong bayan, may mga kamakailang sightings ng iba't ibang uri ng mythical na mga halimaw, kabilang ang mga Hydra, Chimera, at maging mga dragon, ngunit wala pang aktwal na nasirang tao. Ang katotohanan na may kasangkot na dragon ay karaniwang magpapataas ng ranggo ng misyon na ito mula E-rank, ngunit dahil walang tao ang nasaktan, nagdududa si Locke na ang dragon, pati na rin ang iba pang mga mitolohikal na nilalang, ay mga ilusyon lamang. Pumunta sila sa eksaktong lugar kung saan karamihan sa mga nakita ay nangyari, at tiyak nga, pagkatapos nilang makapasok sa gubat, bigla silang huminto ng isang higanteng dragon ang lumitaw mula sa wala. Natakot si Celes nang makita niya ang dragon, at tinanong niya si Locke kung sigurado ba siya na ilusyon lang ito dahil mukhang totoong-totoo sa kanya, pero siniguro ni Locke na ito ay tiyak na ilusyon dahil hindi niya nararamdaman ang anumang masa o init na kasama ng totoong dragon, kahit na inamin niya na sobrang realistic ng bagay na ito, kaya hindi niya masisisi si Celes kung akalain niyang totoong dragon ito. Sa anumang kaso, inutusan niya itong labanan ang ilusyon ng dragon dahil gusto niyang suriin ang kanyang mga kakayahan, at pumayag si Celes. Kaya't nagmadali siyang lumabas upang atakihin ito, ngunit nang tumama ang kanyang espada, hindi siya nakagawa ng anumang pinsala dahil ang bagay na ito ay medyo matibay para sa isang ilusyon. Habang pinapanood ni Locke ang kanyang laban, humahanga siya sa kanyang nakikita. Tulad ng sinabi ni Goren, talagang may kasanayan si Celes ng isang B-rank na adventurer, pero hindi niya inaasahan na napakaganda ng pagkakagawa ng ilusyon ng hilingi niyang labanan ito. Karamihan sa mga ilusyon ay kumikilos bilang semi-solid na mga multo,
ngunit ang bagay na ito ay isang ganap na solidong masa ng mana, kaya hindi ito kayang sirain ni Celes. Ang dragon ay nagsimulang maghanda ng isang pagsabog ng apoy, at hindi ito napansin ni Celes sa tamang oras upang makaiwas, kaya't siya ay nalulunod sa mga imahinasyong apoy. Sa puntong ito, nagpasya si Locke na makialam, kaya't lumutang siya sa hangin at lumipad sa tabi ng dragon bago gamitin ang kanyang learn skill upang kopyahin ang illusion magic dahil sigurado siyang magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. At ngayon na tapos na iyon, ginamit niya ang Drain Touch sa dragon, at dahil ang dragon ay isang solidong masa ng mana, ganap na naabsorb ng kanyang Drain Touch ito. Ngayon na wala na ang dragon, tumingin si Locke kay Celes, na patuloy pa ring gumugulong sa lupa dahil akala niya nasusunog siya, at sinabi niya rito na maaari na siyang tumayo. Nagulat si Celes nang makita niyang hindi siya nasunog, pero pinaalalahanan siya ni Locke na ang dragon ay isang ilusyon lamang, kaya syempre, peke rin ang apoy. Ngunit ipinaliwanag niya na ang mga sitwasyong tulad niyan ang dahilan kung bakit hindi inirerekomenda na atakihin ang isang ilusyon ng direkta, at sa halip, dapat niyang tutukan ang paghabol sa nagcast ng ilusyon muna. At saka, sinisigaw ni Locke sa kagubatan upang hilingin sa illusion caster na magpakita dahil gusto niyang makipag-usap. Tiniyak ni Locke sa kanya na alam niya na hindi naman nasaktan ng illusion caster ang sinumang taga-bukirin, kaya't hindi niya balak siyang atakihin. Pero dahil ito ay isang trabaho mula sa guild, kinakailangan niyang imbestigahan kung bakit patuloy na lumalabas ang mga ilusyon. Tinanong niya ang tagapaglikha ng ilusyon kung mayroon siyang dahilan para gawin ito, at pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot ang tagapaglikha ng ilusyon, sinabing sinusubukan niyang protektahan ang isang bagay. Naiintindihan niyo ni Locke, pero tinanong niya kung ang bagay na sinusubukan nitong protektahan ay maaaring ilipat, at sinabi ng caster na medyo mahirap ilipat iyon, kaya hindi niya magagawa sa ngayon. Sa totoo lang, hindi naman magagalit si Locke kung iiwan na lang niya ang tagapagcast dito, pero kailangan niyang iulat sa guild na nabigo siyang mahanap ang solusyon sa kaso, at muling itatalaga ng guild ang misyon sa ibang grupo ng mga adventurer, malamang na hindi sila magiging kasing unawa at maaaring subukan pang hulihin ang tagapagcast sa pamamagitan ng puwersa. Napagtanto ng tagapagbato na tama si Locke, kaya pumayag siyang ipakita kay Locke ang bagay na kanyang pinuprotektahan at ibinunyag ang kanyang sarili. Nang makita ni Celes ang batang lalaki, napaatras siya dahil napagtanto niyang isa itong fiend, at itinuro sa kanya na lahat ng fiend ay masama. Pero sinabi ni Locke sa kanya na isang lumang maling akala iyon dahil ang mga fiend ay karaniwang mga tao na mas malakas lamang kaysa sa karaniwang tao. Tinanong ni Locke si Lucero kung ano ang kanyang pinoprotektahan, kaya sinabi niya kina Locke at Celes na sumunod sa kanya upang siya ang magturo ng daan. Sa daan, tinanong ni Locke si Luciera kung bakit handa siyang magtiwala sa kanila ng ganoon na lamang kahit kakakilala pa lang nila, kaya ipinaliwanag niya na dahil hindi nagtagumpay ang kanyang mga ilusyon kay Locke, alam niyang si Locke ay isang mataas na uri ng mage, mas malakas kaysa sa kanya sa pinakamababa, at dahil dito, madali lang sana para kay Locke na alisin siya kung gusto niya, pero pinili pa rin ni Locke na kausapin siya at hindi gumamit ng puwersa, kaya't nagpa siya si Luciera na ang isang tao na kasing kalmado at makatuwiran niya ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Sa wakas, dinala ni Luciera sila pabalik sa ilang lumang guho kung saan nagtatago ang isang tao na ang pangalan ay Gerberg, at nang pumasok sila, nagulat sina Celes at Locke nang malaman nilang si Gerberg ay isang manok pala. Nainas si Luciera nang tawagin ni Celes na manok si Gerberg at ipinaliwanag na siya ay isang seraphal na may mga banal na kapangyarihan. Akala ni Celes na nag-iimbento lang siya dahil talagang mukhang manok, pero tinakpan ni Locke ang kanyang bibig para hindi na ma-offend si Lucero at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang may mga banal na kapangyarihan si Gerberg. Sabi ni Lucero na gustong-gusto niyang magpaliwanag, kaya sinimulan niyang ipaliwanag na siya ay nagmula sa isang tribo ng mga demonyo na dating nakatira sa Hilaga, at sinamba nila si Gerberg, ang banal na manok, sa loob ng maraming henerasyon dahil siya ay may kapangyarihang magsara ng mga dimensional rift kaya siya ipinagkatiwala sa kanilang angkan. Nang marinig ito ni Locke, naaalala niya ang sinabi ng vampira tungkol sa pagbubukas ng mga bagong dimensional rift para makapasok ang Diyos demonyo. At mukhang si Gerberg ay isang malaking hadlang sa planong iyon, kaya ipinapalagay niya na ang mga vampira ay tiyak na siya ang target at kinukumpirma ni Lucero na tama siya. Tahimik ang lahat sa kanyang nayon hanggang kamakailan, ngunit isang araw, bigla silang inatake ng isang grupo ng mga vampira, at sa loob ng maikling panahon,
lahat ng tao sa nayon ay patay na. Ang tanging nakaligtas ay si Lucre, kaya't pinagkatiwalaan siya ng punong bayan ng Gerberg at inutusan siyang tumakas, kaya't tumakas si Lucre sa nayon ng mabilis hanggat maaari upang maghanap ng ligtas na lugar para itago si Gerberg. Naiintindihan ni Locke ang lahat ng iyon, pero tinanong niya si Lucre kung bakit siya pumunta sa mga guho na ito sa kabila ng lahat ng mga lugar na maaari niyang puntahan, at ipinaliwanag ni Lucre na dati itong isang banal na templo, at narinig niya noon na may barrier dito na magpapaalis sa mga vampira. Tinanong ni Locke kung ibig sabihin ba noon ay hindi sila inatake mula nang dumating sila dito, pero ngayon na iniisip ni Lucre ito, patuloy pa ring dumarating ang mga vampira sa kabila ng hadlang, at hindi siya sigurado kung bakit. Gumamit si Locke ng kanyang mahika at sinubukang suriin ang hadlang, ngunit sa halip, natuklasan niyang wala talagang hadlang, na nangangahulugang ganap na nakalantad si Lucre dito, dahil hindi ligtas ang lugar na ito. Iminungkahi ni Locke na dalhin ni Lucre si Gerberg pabalik sa kanila sa kabisera, at nangako siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan sila. Bilang patunay ng kanyang kakayahan, ipinakita niya kay Lucre ang espada ng Demon Lord at ipinaalam sa kanya na siya ang Great Sage, na labis na ikinagulat ni Lucre dahil hindi niya kailanman naisip na makikilala niya ang Great Sage, lalo na't ang Great Sage pa ang nag-alok na protektahan siya. Masaya siyang pumayag sa alok ni Locke, kaya't naghanda ang grupo na umalis sa mga guho ng magkasama, ngunit sa sandaling lumabas sila, biglang nakaramdam si Locke ng paparating na panganib at itinulak si Lucre palayo bago niya nahuli ang isang demonyo mula sa langit at itinaboy ito. Dalawa pang demonyo ang dumating at tinatanong nila kung sino ang akala ni Locke na siya para makialam sa kanilang mga plano. Hindi sumagot si Locke sa kanila, pero dahil malinaw na hinahanap nila sina Lucre at Gerberg, hindi niya sila pwedeng palampasin dahil baka magbigay sila ng impormasyon pabalik sa kanilang HQ, kaya agad niyang pinaputukan ang mga ito ng mga mahiwagang palaso, at habang sila ay naguguluhan, nagcast siya ng incineration flame sa ilalim nila. Agad na pinatay nito ang dalawa sa kanila, ngunit isa ang nakaligtas at sinubukang lumipad palayo habang nagiging isang grupo ng mga paniki. Gayunpaman, sinamantala ni Gerberg ang pagkakataon upang aktibahin ang kanyang mga kapangyarihan, na winasak ang vampira sa isang iglap. Si Celes at Locke ay parehong nagulat sa nangyari, kaya tinanong nila kung iyon nga ba ang kapangyarihan ni Gerberg, at ipinaliwanag ni Lucre na ang kapangyarihan ni Gerberg, kasama na ang pagsasara ng mga puwang, ay nagbibigay daan sa kanya na sa pilitang wakasan ang anumang anomalya. Kaya nang sinubukan ng vampira na mag-transform sa isang kawan ng mga paniki, nagawa ni Gerberg na i-destabilize ang transformasyong iyon, na nagresulta sa agarang pagkamatay nito. Nalilito si Celes at tinanong kung bakit sila tumatakbo mula sa vampira kung may ganitong kapangyarihan si Gerberg, ngunit sinabi ni Lucre sa kanya na ang kapangyarihan ay gumagana lamang pagkatapos magsimula ang pagbabago ng vampira at nasa kalagitnaan pa ng pagbabago, kaya hindi ito gaanong epektibo laban sa ganap ng nagbago na vampira. Sa wakas, nakabalik sila sa bayan, at nang dumating sila sa harap ng gate ni Gorin, nakita ni Locke si Sia na naghihintay doon para sa kanya. Nagulat siya nang makita niyang bumalik na siya mula sa kanyang nayon ng maaga, kaya tinanong niya kung may nangyari. Tinanong ni Celes si Locke kung sino ang batang babae, kaya ipinakilala siya ni Locke bilang isang B-rank na adventurer at mangangaso ng vampira na kakakilala lang niya kamakailan. Sinabi ni Sia kay Locke na may masamang balita siyang gustong ibahagi, at naintindihan ito ni Locke, kaya't hiniling niya na maghintay siya hanggang makapasok sila para sabihin ito sa kanya. Sa loob ng kwarto ni Locke, sinabi ni Sia kay Locke na siniyasat niya ang mga vampira tulad ng inutos niya, at mula sa kanyang obserbasyon, mukhang may malaking plano ang mga vampira, at mas masahol pa, mukhang may isang mataas na pinuno ng vampira na namumuno sa kanila. At ang mga mataas na pinuno ng vampira ay mas malakas kaysa sa mga karaniwang pinuno ng vampira, kaya't mas mahirap itong harapin.